Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrol Woman Sari Bernales. Ngayong araw ng Martes, makakasama natin si Apprentice Seaman Navy, John Paul Aguilar mula sa Philippine Navy. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga sa ating lahat, sa ating mga tagapanood online. Binabati ko po kayo ng maulan na umaga sa ating lahat. Binabati ko rin po ang Civil Military Operations Group ng Philippine Navy, ang Civil Military Operations School. Binabati ko po kayong lahat, ang aking pamilya dyan sa Tanay City, Negros Oriental. Mag-ingat po kayong lahat dyan at dahil may bagyo po ngayon. Huwag po din natin kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG, Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 1.6 milyon na halaga ng fully grown marijuana plants sinira at sinunog ng mga otoridad sa probinsya ng Kalinga at Benguet. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng ilegal na droga at baril ang nakumpiska sa operasyon ng mga otoridad sa Pampanga. 2 high-value individual na drug suspect arestado ng mga otoridad sa Capiz. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa pagpapaigting kontra kriminalidad at ilegal na droga ng pambansang pulisya, arestado ang isang lalaki matapos ang matagumpay na buy-bust operation sa Arayat, Pampanga. Aabot sa mahigit 1 milyong piso na halaga ng ilegal na droga at baril ang nasabat sa naturang operasyon. Suspect, arestado, Patrolwoman Jile Peña, ibalita mo. Nagbunga ang mas pinaigting na kampanya kontra ilegal na baril at pinagbabawal na gamot ng Pampanga Police Provincial Office matapos maaresto ang isang lalaki sa kinasang joint buy-bust operation sa Purok 6, Barangay San Mateo, Arayat, Pampanga nito lamang ika-2 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Eugene M. Marcelo, Provincial Director ng Pampanga PPO, ang suspect na si alias Jomac, 37 anyos, may asawa at residente ng nasabing barangay. Ang operasyon ay pinangunahan ng Provincial Intelligence Unit sa pakikipagtulungan ng Provincial Drug Enforcement Unit, 1st and 2nd Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit 3, SWAT Pampanga at Arayat Municipal Police Station. Nadakip ang suspect matapos bentahan ng isang operatiba na nagpanggap na buyer ng isang baril na walang kaukulang dokumento.
Nasamsam mula sa suspect ang isang US carbine caliber .30 rifle, isang magazine na may 14 na live ammunition, 4 na sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng tinatayang 162 grams na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,101,600 pesos, isang genuine 1,000 peso bill at budol money, sling bag at isang Honda Click motorcycle na walang plaka. Agad na dinala ang suspect at ang mga ebidensya sa Pampanga PIU para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mahaharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na nananawagan ang kapulisan sa publiko na makipagtulungan at i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang matiyak ang kaligtasan at katahimikan ng komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jilly Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Lalaking nakapiit sa kulungan, hinainan ng warrant of arrest para sa kasong murder ng mga tauhan ng Antipolo City PNP. Tinutukan niya ni Patrolman Mark Lawrence Atencio. Warrant of arrest laban sa isang regional level most wanted person, ang Antipolo Component City Police Station sa loob ng presinto, Antipolo City, Rizal. Kinilala ang akusado na si alias Justin, residente ng Pasig City. Naaresto ang suspect dahil sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder at walang nirekomendang piyansa. Ang Rizal PNP ay patuloy na magsasagawa ng operasyon laban sa mga taong merong pagkakasala sa batas upang mapanatili ang kaayusan at ligtas na komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Mark Lawrence Atencio. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Atencio. Matapos ang isang matagumpay na anti-illegal drug operation, umabot sa 1.6 milyon pesos na halaga ng full-grown marijuana plants ang binunot at sinunog ng mga tauhan ng PNP Cordillera. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Ronalyn Layaw. Sa mas pagpapaigting ng kapulisan ng Cordillera sa kanilang kampanya kontra ilegal na droga, binunot at sinunog ng mga operatiba ang mahigit 1.6 milyon halaga ng fully grown marijuana plants sa magkahiwalay na operasyon sa probinsya ng Kalinga at Benguet nito lamang ika-2 ng Nobyembre 2025. Matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba ng Kalinga Police Provincial Office at Benguet Police Provincial Office. Katuwang ang ibang unit ng pamahalaan na may layuning wakasan ang mga ilegal na droga. Nagresulta ang operasyon sa pagkadiskubre ng 3 plantasyon sa barangay Takadang, Kibungan, Benguet na may tanim ng 5,250 piraso ng fully grown marijuana plants na may standard sharp price na 1,050,000 piso. Samantala, nadiskubre din ang isang plantasyon sa barangay Butbut Property ng Layan, Kalinga na may tanim na 3,000 piraso ng fully grown marijuana plants na may standard sharp price na 600,000 pesos. Bagamat walang nahuling cultivator, binunot at sinunog ng mga operatiba ang mga pinagpapawal na tanim sa mismong lugar. Matapos makakuha ng sapat na sample upang isumite sa Regional Forensic Unit CAR para sa karagdagang pagsusuri. Ang matagumpay na operasyon ay patunay sa dedikasyon at determinasyon ng kapulisan ng Cordillera sa kanilang kampanya kontra ilegal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng komunidad tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Baguio City, ako po inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Layaw, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Layaw. Simulan naman natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Sa kulungan ng bagsak ngayon ang 2 high-value individual target matapos ang buy-bust operation ng mga otoridad sa Capiz. Bunga ito ng walang humpay na operasyon ng Philippine National Police kontra ilegal na droga upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Patrolwoman Charmaine Balonsat sa report.
Dalawang high-value individual na kabilang sa PNP PIDEA Regional Priority Target List ang naaresto sa isinagawang bypass operation sa Barangay San Jose, Rojas City noong ika-31 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang operasyon ay isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Rojas City Police Station Special Drug Enforcement Team, katuwang ang PIDEA 6 Capiz, Capiz Police Provincial Drug Enforcement Unit, Regional Intelligence Unit 6 at IMIG Visayas Field Unit Team 6. Kinilala ang mga sospek na sina alias Ian, 34 na taong gulang, lalaki, binata, isang construction worker, at alias Karen, 33 taong gulang, babae, walang trabaho. Ang mga arestado ay parehong residente ng sabing syudad. Na-recover sa operasyon ang 26 na piraso ng heat-seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, bypass money at iba pang mga non-drug items. Nasamsam sa nabanggit na operasyon ang humigit kumulang 40 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na nagkakahalaga ng tinatayang 272,000 pesos. Ang mga naarestong sospek ay kasalukuyang nasa kustudiya na ng Rojas City Police Station para sa wastong dokumentasyon at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng mga kapulisan laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan para sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Bilang paghahanda para kay Bagyong Tino, nakahanda at nakaalerto na ang buong puwersa ng Cebu City Police Office upang agad makapagsagawa ng relief at rescue operation kung magkakaroon man ng sakuna. Tinutukan niya ni Patrolwoman Flora May Azares. Bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Tino, ang Cebu City Police Office, sa pamumuno ni Acting City Director Police Colonel Enrico E. Figueroa, ay nagsagawa ng inspeksyon ng Search and Rescue SAR na kagamitan at activation ng CCPO SAR team nitong umaga ng Nobyembre 3 ng taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay naglalayong tiyakin ang operational readiness, functionality at capability ng lahat ng SAR na kagamitan at kapulisan alinsunod sa Disaster Preparedness Directives ng Philippine National Police. Ang aktibong panukalang ito ay bahagi ng pagpapanatili ng mataas na antas ng kahandaan sa pagtugon sa sakuna, lalo na sa harap na potential na emergency na nauugnay sa panahon. Samantala, ang SAR team ay inaayos at inilalagay na sa standby para sa agarang deployment kung sakaling magkaroon ng rescue, relief o evacuation operation sa mismong syudad. Itinatampok na inisyatiba ang dedikasyon ng CCPO sa mabilis at epektibong pagtugon sa emergency, na tinitiyak na ang mga buhay at ari-arian ay pinangangalagaan laban sa potensyal na banta ng dulot ng mga natural na kalamidad. Mahigpit na pinapayuhan ng Cebu City Police Office ang publiko, lalo na ang mga naninirahan sa baha at landslide-prone area, na manatiling mapagbantay, makinig sa mga opisyal na payo, at makipagtulungan sa mga otoridad kung sakaling kailangan ng paglikas o iba pang hakbang sa kaligtasan. Public safety is our top priority. We urge everyone to stay informed, prepare necessary supplies, and follow the guidelines of local authorities. Through collective vigilance and cooperation, we can ensure the safety and resilience of our community, ayon kay Police Colonel Figueroa. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Dahil sa banta ni Typhoon Tino, naka-full alert status na ang kapulisan ng Police Regional Office 8 upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga residente sa rehiyon. Magbabalita dyan si Patrolwoman Cristel Palafox. Ng Police Regional Office 8 sa pamumuno ni Police Brigadier General Jason L. Capoy ang mga hakbang sa paghahanda at pagtugon sa posibleng epekto ng Bagyong Tino. Naka-full alert na ang Reactionary Standby Support Force at nakatalaga na ang mga kapulisan sa mga evacuation centers upang magbigay ng seguridad at tulong sa mga residente. Patuloy ang koordinasyon ng PRO-8 sa Office of Civil Defense, RDRRMC, LGUs at iba pang ahensya upang
matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sakaling lumala ang lagay ng panahon. Nakaantabay din ang mga relief supplies at search and rescue equipment bilang bahagi ng kahandaan ng kapulisan. Tiniyak ng PRO-8 na patuloy ang pagbabantay at kahandaan ng mga tauhan nito upang agad makapagbigay ng tulong at seguridad sa gitna ng banta ng Bagyong Tino. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Simulan naman natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Bilang tugon sa banta ng Bagyong Tino, nakaalerto at nakahanda na ang mga kagamitan ng Butuan City PNP para sa mabilis na pagresponde sa maapektuhang pamilya sa naturang bagyo. Kasabay nito, patuloy na nakikipag-ugnayan ang Butuan PNP sa lokal na pamahalaan para sa posibleng evacuation at rescue operation sa mga lugar na natatamaan ng bagyo. Ibabalita yan ni Patrolwoman Karen Malili. Naghanda ng mga kagamitan para sa search and rescue operations ang Butuan City Police Office bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa posibleng epekto ng severe tropical storm Tino nito lamang ika-3 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kabilang sa mga nakahandang kagamitan ang mga rescue boat, life vest, first aid kit, flashlight, lubid at iba pang emergency equipment na gagamitin ng mga pulis upang agad na makaresponde sa mga residente na maaaring maapektuhan ng bagyo. Nakipag-ugnayan din ang Butuan PNP sa City Disaster Risk and Reduction Management Department at iba pang kaukulang ahensya upang matiyak ang mabilis, maayos at koordinadong pagtugon sa oras ng sakuna. Layunin ng Butuan PNP na masiguro ang kaligtasan at proteksyon ng publiko lalo na sa panahon ng kalamidad. Lahat ng mga tauhan ay naka-alerto at nakahanda upang tumugon sa tawag ng serbisyo. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Karen A. Malilin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Malilin. Dalawa. Maraming salamat, Patrolwoman Malilin. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 51 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales. At ako naman po si Apprentice Seaman Journalist John Paul D. Aguilar mula sa Philippine Navy ay maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.